lang o sino pa mang announcer. Diba? Siguro naman mag-absent din yun. Tao lang yun eh. Diba? Yun ang naisip ko. Kaya, sige, tinanggap ko na. Kasi sa totoo lang, alam nyo, magaling ako sa writing. Yun yung talagang talent ko. Marami nagsasabi kasi ako editor-in-chief ang The Sebastinia. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, ayoko nung yung susulat lang, tahimik lang yun sa isang tabi. Gusto ko ako yung announcer. Basta yun ang pangarap ko nga diba? So, tuwing, palagi ako sa kusina. Palagi ako nagpipray. Kaya yung pag mayroong mga baha, yung iba ayaw na may baha, yung mga bagyo, ako pinagpipray ko yun. Kasi, hindi makapasok, hindi pwede na ako, diba? Hanggang isang araw, isang araw, sabi nung news director namin, Alex, mukhang hindi makakapasok yung mga news anchor natin. Baha dyan sa Valenzuela. Sabi ko, kunyari pa ako, ay, kawawa naman ako sila. Kapalat ko pa no? Pero sa loob ko, tuwang-tuwa na ako. Sabi ko, patakata ko po nito. So, sa madaling salita, absent nga sila. So, sabi ko nga sa inyo, palagi ako nagpa-practice Diba? So, wala nang ibang gagawa. Pwede ka ba? Alex, sabi ko, pwede ako. Yan, sagot ko. Sabi ko, bakit ba sagot nito Talagang parang determinado. Sabi ko, sige, kung kaya mo. Sabi nung parang hinahamon ako. Makakakala kasi niya, nagbibiro lang ako So, pinag-announce ako. Sabi, magaling ka pala, tanggap ka na. Paano wala kayong reaksyon? Malakpakan nyo naman si Lord. Naging announcer na ako bigla. Dahil doon. Sabi ng boss ko, sige, announcer ka na. Nagkaroon na rin ako ng mga program. Pati yung, pinasok ko nga, pati yung pagdadrama Alam niyo yun? Yung drama talent, meron na sa DCS Dani! Huwag kang kami naiiwanan. Kawawa naman kami dito, baha. Tapos papasok naman yung lolo. Justin, bata hingi ng baon. Tapos, Alex, nakababaliw ka. Hindi ako mapagkatulog. Saka iisip sa iyo. Magkita tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Huwag kang mag-alala. Darating ako dyan. Sakay ng aking kabayo. Sumasakay na ako sa aking kabayo. Sumasampa na ako. Ayan. Patatakbuhin ko na siya. Hiya! Tumatakbo na ang aking kabayo. Palapit sa'yo. Ayan. Nakatanaw na kita. Ayan. Bababa na ako sa kabayo ko. Sandali lang. Ayan. Tapos pati pagbukas ng pinto. Binubuksan ko na ang pinto. Malapit na tayo. Medyo kalawangin ang pinto nyo. Palakpakan natin si Lord. Kasi alam nyo, hindi na ako kailangan hintayong utusan. Kasi siyempre lahat gusto kong malaman So meron mga iba dyan, kabago-bago pa lang, yun nga, yung sasabihin ng mga boss. Kasi natural yun sa media industry, sa mga networks. Siyempre, tingin sa estudyante, itimpla mo nga ako ng kape. Yung iba, ayaw Ako, pwede sa akin yun. Sige lahat. Gusto nyo, kahit ano, itimpla ko sa inyo Kasi siyempre, para yung mga boss, matatandaan ka. Kasi meron mo yung unang tinandaan nila sa'yo, suplado, hindi mapakiusapan. Ako iba, kung anong inuto sa akin. Minsan nga, sasabihin ng mga karelyebo ko nun, let's go ahead the story. Anyway, minsan, nanonood ako ng TV, doon sa dami ko nang alam doon sa DCS noon Nanonood ako ng TV. Napanood ko yung si Tina Monzon Palma. I don't know if anybody here remembers Miss Tina Palma. Ayun, siya dati kasi pinakamagaling na newscaster. Yun mga tinitingnan ako mga araw. Meron pa rito
alala sa kanya, ayun, si Pastor. Sabi ko sa inyo, edad 40 up eh. Yan. Sabi na nagre-report yun, sabi, this is Tina Mazon Palma reporting. Sa ano yun eh, News at 7. Ngayon, nakita ko sa Tina Palma. Pero iba nakita ko sa TV. Nakita ko yung sarili ko na nagre-report. Hindi ko alam, basta parang namalik mata ako na nakita ko yung sarili ko na sabi, this is Alex Tinsan reporting. Wow! Nangarap na naman si Pastor Alex. Nangarap na naman ako. Hindi ako mapagkatulog. Alam nyo, nung makita ko yung parang, kumbaga sa anong tawag ng pastor, parang nagkaroon ako ng vision eh. Diba? Yun na ngayon ang pangarap ko, ayoko na sa radyo. So kinabukasan kaagad, sabi ko sa boss ko, sir, magre-resign na ako. Bakit? Dami kong dahilan, pero ayoko na sa TV. Ayoko na sa radyo, gusto ko sa TV. Hindi ko naman masabi sa kanya, oh, Alex, alam mo ba, may plano kami sa'yo, ipopromote ka namin, gagawin kitang assistant director. Sabi, ipapadala ka namin sa London, pag-training ka sa British Broadcasting, para pag nag-retire ako, ikaw papalit sa akin. Sabi ko, ay hindi, ayoko na. Re-resign na ako. I don't care kung hindi ko iniisip na pag umalis ako doon, maglilipat ako, baka hindi ako matanggap, baka mawalan ako. Hindi ko iniisip yun. Iniisip ko talaga, magiging isang magaling akong newscaster, announcer. Yun talaga, yung parang dinideclare ko talaga yung pangarap ko. Tapos, madaling salita, nag-resign na ako. Malulungkot yung boss ko, si Mr. Aldovar. Pumayapa na rin siya. Sumalangit na wa kanyang kaluluwa. Nag-apply naman ako sa Channel 7. Ngayon, nung nag-apply ako sa Channel 7, sabi, I'm sorry, Mr. Tinsay, wala ako kaming bakante. Sabi ng personnel, pero sabi niya, pero may bakante ho kami sa radio. Meron ng bakante na isang radio announcer. Announcer ho kayo, di ba? Ay, oo. Oo, pwede ako dyan. Sabi ko, kinuha ko, announcer sa radio. At least ngayon, announcer ka agad. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, habang announcer na ako doon sa DZWB, yung nilalabasan nila Mike Enriquez, hindi kita tatantanan. Saksi, di ba? Yan si Mike Enriquez, yun yung DZWB. Ngayon, habang ako ay hindi ko makalimutan yung sa TV. So, umakyat ako doon sa first floor kasi yung station ng radio. Yung sa taas, yun yung TV, studio ng TV. So, naglakas loob ako.